Isang bagong impormasyon ang kumakalat ngayon tungkol sa Philippine Coast Guard. Ayon sa isang post ng Max Defense Philippines, magkakaroon umano ng karagdagang mga helicopter ang Philippine Coast Guard. Pero may isang detalye na agad nakatawag pansin. Hindi raw brand new ang mga helicopter. Hindi rin naman daw sobrang luma. At dahil dito, may lumutang na isang malaking tanong. Posible kayang kabilang sa mga helicopter na ito ang mga aircraft na dating konektado sa mga kumpanya ni dating Kongresista Zoldico? Kung totoo ito, napakalaking development nito para sa Philippine Coast Guard. Pero bago tayo mag-conclude, kailangan nating paghiwalayin ang nakumpirmang impormasyon, posibilidad, at simpleng rumor lamang. Dahil hanggang sa puntong ito, wala pa tayong nakikitang opisyal na pahayag na nagsasabing ang helicopter na mapupunta sa PCG ay talagang galing sa mga asset na konektado kay Zoldico. At dito nagiging interesante ang buong kwento. Sa isang post ng Max Defense Philippines, sinabi na ang Philippine Coast Guard ay magkakaroon ng karagdagang helicopter soon. Ang mahalagang bahagi, not brand new, but not old. Ibig sabihin, maaaring second-hand o pre-owned aircraft ang pinag-uusapan. At kung titingnan natin ang kasalukuyang pangangailangan ng PCG, hindi naman ito nakakagulat. Napakalawak ng maritime area na kailangang bantayan ng Coast Guard. Search and rescue, pagresponde sa maritime accidents, disaster response, pagpapatrolya, pagbibigay ng suporta sa mga operasyon sa West Philippine Sea, at maging ang mabilis na pagresponde sa mga insidente sa malalayong isla. Sa ganitong sitwasyon, bawat karagdagang helicopter ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Bakit mahalaga ang helicopter para sa PCG? Hindi tulad ng barko, ang helicopter ay hindi kailangang dumaan sa dagat para makarating sa isang lugar. Kapag may distress call mula sa isang barko, mangingisda, o coastal community, maaaring mas mabilis itong makarating sa lugar ng insidente. Halimbawa, kung may maritime accident na nangyari ilang daang kilometro mula sa pinakamalapit na coastal station, maaaring napakahalaga ng helicopter sa unang yugto ng rescue. Maaaring itong gamitin para sa search and rescue, medical evacuation, aerial surveillance, disaster response, at maritime law enforcement. At hindi lamang bilis ang advantage nito, mayroon ding perspective mula sa himpapawid. Mas malawak na area ang maaaring makita. Mas madaling mahanap ang maliit na bangka, at mas mabilis na maipapasa sa mga surface vessel ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng isang target o emergency. Pero dito pumapasok ang pangalan ni Zoldico. Noong nakaraang taon, naging malaking usapin ang mga aircraft na nakarehistro sa mga kumpanyang konektado kay Zoldico. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga aircraft na naiuugnay sa kanyang network ang mga helicopter at isang Gulfstream aircraft. May mga ulat din na dalawang Agusta Westland AW139 helicopter ang nailipad palabas ng Pilipinas patungong Malaysia noong nakaraang taon. Samantala, sinabi rin ng Presidential Communications Office noong Nobyembre 2025 na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aviation authorities na makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore upang masecure ang mga air asset na konektado kay CO. At noong Enero 2026, iniulat na may mga air asset na na-freeze, bagamat hindi pa agad pisikal na naibabalik sa Pilipinas ang ilan sa mga ito. Kaya ngayon, nang lumabas ang balitang additional helicopters para sa PCG, natural lamang na may mga nagtatanong. Kasama kaya rito ang ilang aircraft na na-sequester o na-freeze? Pero huwag muna tayong mag-conclude. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating analysis. Wala pa tayong nakikitang opisyal na dokumento na nagsasabing ang mga bagong helicopter ng PCG ay mula sa mga aircraft ni Zoldico. Kaya sa ngayon, hindi natin dapat sabihin na nakuha na ng PCG ang helicopter ni Zoldico, dahil hindi pa yun confirmed. Ang mas tamang sabihin ay, may rumor o speculation na maaaring may kaugnayan ng bagong PCG helicopters sa mga aircraft na na-sequester o na-freeze, pero wala pang sapat na opisyal na ebidensya para kumpirmahin ito. At malaking pagkakaiba yun. May logic ba ang teorya? Ngayon, dito tayo sa mas interesting na bahagi. Kung may mga helicopter na legal na na-sequester ng gobyerno, technically possible na magkaroon ng proseso para magamit o ma-dispose ang mga ito depende sa legal status, ownership, court orders, at government procedures.
Pero hindi ibig sabihin na kapag na-freeze ang isang helicopter, automatic na mapupunta ito sa PCG. May proseso, may legal ownership issues, may maintenance requirements, may registration, may airworthiness requirements, at higit sa lahat, kailangang tiyakin na operational at ligtas gamitin ang aircraft. Kaya kung sakaling may helicopter nga na ililipat sa PCG, hindi sapat na sabihin lamang na nakuha ng gobyerno. Kailangan ding malaman kung sino ang mag-maintain, sino ang mag-ooperate, saan ito ibabase, at magkano ang magiging gasto sa buong life cycle nito. At dito mahalaga ang not brand new, but not old. Ang linyang ito mula sa Max Defense ay maaaring magkaroon ng malaking significance. Kung ang PCG ay makakakuha ng relatively modern na pre-owned helicopters, maaaring mas mabilis at mas mura ito kaysa bumili ng completely new aircraft. Pero may trade-off. Ang second-hand helicopter ay kailangang suriin ng mabuti. Ilang oras na itong lumipad? Ano ang kondisyon ng engine? Ano ang maintenance history? Available pa ba ang spare parts? May technical support pa ba? At compatible ba ito sa requirements ng PCG? Dahil kahit maganda ang presyo ng isang helicopter, kung napakamahal naman ang maintenance, maaaring maging problema rin ito sa paglipas ng panahon. Matagal nang may mga programa ang Philippine Coast Guard para palakasin ang kanilang aviation capability. May mga acquisition plan para sa maritime disaster response helicopters, kabilang ang mga multi-role aircraft na maaaring gamitin sa search and rescue at disaster operations. Mayroon ding mga plano para sa iba pang aircraft upang mapalawak ang aviation capability ng PCG. Kaya posible ring ang bagong impormasyon ay bahagi lamang ng isang mas malawak na modernization effort ng Coast Guard. Ibig sabihin, hindi kinakailangang konektado ito kay Zoldyco. Maaaring sariling acquisition ng PCG. Maaaring second-hand aircraft mula sa ibang source. O maaari ring may government asset na ililipat pagkatapos ng legal process. Sa ngayon, marami pa ring posibilidad. Ano naman ang posibleng gagawin ng PCG sa mga helicopter? Kung talagang operational at suitable ang aircraft, malaking tulong ito sa Aviation Command ng Coast Guard. Imagine natin ang isang malawak na maritime area. May barkong nangangailangan ng tulong. May mangingisdang nawawala, may oil spill, may bagyo, may evacuation, o may emergency sa isang isla na mahirap puntahan. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi sapat ang barko lamang. Kailangan ng combination ng surface vessels at aircraft. Ang barko ang maaaring magdala ng rescue team at equipment. Ang helicopter naman ang maaaring maunang makarating, maghanap, mag-assess ng sitwasyon, at magbigay ng impormasyon. At kapag pinagsama ang dalawang capability na ito, mas magiging mabilis ang response ng PCG. Kung sakaling ang mga helicopter ay galing nga sa mga asset na nasequester mula sa mga kumpanyang konektado kay Zoldyco, magkano ang magiging gastos para maibalik ang mga ito sa operational condition? Ito ang tanong na hindi dapat mawala sa usapan, dahil ang isang helicopter ay hindi tulad ng isang sasakyan na maaari mong kunin ngayon at gamitin bukas. May aviation inspection, may maintenance, may certification, may pilot training, may spare parts, may handgun, may insurance at operating costs. At kung kinakailangan ng major overhaul, maaaring milyon-milyon pa rin ang gastos. Kaya ang tunay na sukatan ay hindi lamang, libre ba ang helicopter? Ang mas importanteng tanong ay, magkano ang gagastusin ng gobyerno para mapanatili itong lumilipad? Kung hindi man konektado sa mga asset ni Zoldyco ang bagong helicopters, may magandang implication pa rin ang development na ito. Ibig sabihin, patuloy na lumalaki ang aviation capability ng Philippine Coast Guard. At napakahalaga nito ngayon, dahil habang lumalaki ang maritime responsibilities ng Pilipinas, kailangan ding lumawak ang surveillance at response capability. Hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa buong maritime territory ng bansa. Ang Pilipinas ay archipelago, kaya ang aviation capability ay hindi luxury. Isa itong operational necessity. Kaya ano ang totoong sitwasyon? Sa ngayon, ito ang pinakamaingat na assessment. Confirmed, may impormasyon mula sa Max Defense Philippines na magkakaroon ng karagdagang helicopters ang PCG at ang mga ito ay hindi brand new ngunit hindi rin itinuturing na luma.
Confirmed, may mga aircraft na dating konektado sa mga kumpanyang iniuugnay kay Zoldyco na naging subject ng government actions, kabilang ang freezing at efforts upang masecure ang mga asset. Not confirmed na ang mga helicopter na matatanggap ng PCG ay mismong mga helicopter ni Zoldyco. At ito ang linya na dapat nating tandaan. Posible, pero hindi pa kumpirmado. Kaya ang malaking tanong ngayon, saan talaga manggagaling ang mga karagdagang helicopter ng Philippine Coast Guard? Kung regular acquisition lamang ito, malaking development pa rin para sa maritime security ng Pilipinas. Pero kung lumabas na bahagi pala nito ang mga helicopter na dating konektado sa mga asset ni Zoldyco, magiging mas malaking kwento yun. Dahil hindi lamang ito tungkol sa bagong kagamitan ng Coast Guard. Magiging halimbawa rin ito kung paano maaaring gamitin ng gobyerno ang mga asset na nasasangkot sa mga legal at financial proceedings kung papayagan at aayon sa batas. Sa ngayon, hintayin natin ang opisyal na kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard at ng mga kaukulang ahensya. Dahil sa ganitong klaseng balita, isang bagay ang malinaw. Mas mabuting mauna ang verified information kaysa sa viral rumor. At kung talagang may bagong helicopter ang PCG, ang susunod na dapat nating abangan ay: anong modelo ito, ilan ang darating, saan ito gagamitin, at higit sa lahat, saan talaga ito galing? Iyan ang tunay na kwento na dapat nating bantayan.